Sa 10 taon na pagiging nurse, ano ba ang natutunan ko? Ano ba ang mga dapat na ginawa ko noon nung nakagraduate ako ng nursing? Bakit lag ang aking camera? Hi, Nurse JM here, RN Diaries. At ang pag-uusapin natin ngayon dahil Nurses Week ngayon, ito ang aking entry. Ang aking entry ay ano ang mga dapat na ginawa ko pagkatapos kong makagraduate ng nursing. So, syempre, after mo mag-aral ng pagkatagal-tagal at sandamakmak na libro at pagdudugo ng utak ang ginawa mo sa pag-aaral ng nursing, ang gusto mo lang talagang mangyari after mong makagraduate ay makapasa sa Philippine Licensure Exam. Yun naman talaga ang ating main goal noon kapag ka fresh graduate ka bilang BSN. Ano naman yung mga gusto mo o dapat mo palang ginawa after mong mag-PNLE. So, bilang guide sa mga nursing students at aspiring nurses dyan o mga pag-graduate na kayo, tingin ko may karapatan naman akong mag-suggest sa inyo kung ano ang pwede nyong gawin after nyong makapasa ng board exam sa Pilipinas. So, kung ako tatanungin, alam kong pagod na tayo sa 5 o 4 na taon nating pag-aaral bilang nurse. Siguro exhausted na ang utak ko kakaaral. Isa sa mga dapat pala ginawa ko noon after kong makapasa sa PNLE ay dapat nag-take na ako agad ng NCLEX exam. Bakit? Kasi yung retention ng utak natin sa information na inaral natin, oo, may mare-retain at madami ding tatapon. Parang ang idea ko lang dyan, habang fresh sa utak mo, yung lahat ng pinag-aralan mo, dapat pala mag-take ka na agad ng NCLEX exam kung isa ka sa mga aspiring USRN. But, mind you, hindi lang naman para sa mga gustong pumunta sa US, yung ganong klase ng concept na mag-take ka ng NCLEX exam. Kasi, nowadays, tingnan nyo ngayon, nag-boom din ang soft nursing. Ano-ano ba kasi yung mga klase ng soft nursing na nag-boom ngayon na pwedeng gamitin mo ang pagiging USRN mo? Pwede kang maging medical reviewer, telehealth, medical coder. Pwede ka ding pumasok sa pharmaceuticals. Actually, napakadaming option. Part sa akin, tumatanda na din, napapagod na ako sa bedside nursing, ay napapaisip din naman ako na baka pwede naman din ako mag-work from home bilang medical coder. Nakakapagod talaga kasi at nakaka-train ang bedside nursing. But, kung newly graduate ka, yung eagerness mo na ma-experience yung mga ganitong bagay ay talaga namang nasa extremes pa at i-push mo pa yung sarili mo na mag-apply sa mga hospital para ma-experience mo in action talaga yung mga ganitong klase ng field natin sa nursing. Isa yun sa mga maire-recommend ko din. Minsan naiisip mo na din yung mga other side of nursing, gaya nga ng soft nursing. Siyempre, gusto mo din naman mag-settle at magkaroon ng pamilya. Pwedeng-pwede naman talaga ang soft nursing bilang alternative para makapag-focus ka naman sa totoong buhay. So, ayun. Una, yung mag-take ka na ng NCLEX exam. Pangalawa, kung aspiring ka naman na pumunta ka sa US, ay asikasuhin mo na agad after mong makapasa ng NCLEX exam na makahanap na mag-i-sponsor sa'yo. Bakit? Dahil kasi ang American Dream ay hindi ganong kabilis na proseso na parang pumunta ka dyan sa may building na yan, nag-apply ka bilang nurse, ay matatanggap ka at magtatrabaho ka na the next day. Hindi ganon. Napakadami pong proseso at kakain talaga ng madaming taon bago mo makompleto yon. Kaya nga, kung ikaw ay aspiring na maging USRN at pumunta nga din sa US, better after mong graduate, agad-agad mag-take ka na ng NCLEX exam. Susundan ko na lang to ng second video, itong chikahan natin na to, sa mga bagay na dapat ginawa ko after kong makapasa sa board exam. Abangan nyo ako sa next video ha. Kita ulit tayo doon. If you are liking my content at ang aking mga videos at recommendation, please follow me, RN Diaries. Meron po akong Instagram, TikTok, Facebook page, YouTube at Threads. Yun lang. Salamat sa panonood. See you sa next video. Bye!